Kayo yung tinitingnan sa CCTV, parang araw-araw yata kayo iniimbestigahan. Baka narinig mo yung interview ni Senator Ping na nagpakuraw siya ng... Kasi nahanap niya nga si Gutesa kung nasaan. So nagtanong-tanong yata. Ngayon, hindi malaman kung nasaan. Ngayon, tinanong siguro, paano nyo mapapasampina kung hindi nyo alam kung nasaan? Basta i-course ko yung sampina sa opisina ni Senator Marcoleta. Sabi ko naman sa sarili ko, paano niya gagawin yun? Uutusan niya ako? Ibibigay yung sampina sa'yo para dalhin kay ano? Ganun ba yan? Para utusan niya ako? Parang hindi na ganito yung yung legal at kung ano yung dapat natuntunin namin sa Senado. Hindi mo pwedeng utusan ang kapwa mo, Senador. Di ba? Anong dahilan? At anong authority niya? Kailangan nakabase lahat sa tuntunin, sa katwiran, sa batas. Bakit? Ako bang may custody kay Gutesa? Hindi nga. Dinala lang sa Kaya tatanungin ko siya, bakit mo ginor sa akin ito? Iniinsulto mo ba ako? Kung ayaw niyang makarinig ng ganun, kaya ko lang naman sinasabi, parang insulto naman sa akin yun. Ba't mo i-court sa akin? Sino ka ba? First of all, asan ang authority? Bakit mo sa akin i-course? Tsaka bakit pa CCTV ka? Sabi, dapat daw hindi ako onion skin. Hindi ako onion skin. Pero tinatanong ko, tama ba yung ginagawa mo? Ba't kinakailangan kunin mo yung CCTV nang dumating si Gutesa sa aking opisina? Kinunan pa niya kung anong oras At kung sino yung sumundo. Alam ka naman pasusundo ko yung hindi ko kilalang tao o sunduin mo, merong isang taong nagngangalang ganito, nangako siya na pupunta rito, tingnan mo kung makakarating, kung hindi, wala tayong magagawa. Nagkataon naman dumating. So dumating daw at dinala sa aking opisina. Kanina pupunta yung tao, hindi ka akong kausap. Nini-expect ba niya na sa kanya pupunta? So tatanungin ko lang sa kanya, is there anything surreptitious or criminal? So ibig ba sabihin, under surveillance ako sa'yo, sino ka ba? Kung gusto mo makarinig ng ganito sa letra, subukan mo. Hindi ako nag-umpisa nito, ha? Silang nag-uumpisa nito. Kung ano-ano, nag-i-interview siya, pinalutang niya, i-course niya yung sampina sa aking opisina. Subukan mo. Iba na yata ang gustong investigahan ng Senate Blue Ribbon, Parang kayo na mismo. Ba't mo naman nasabi yun? Parang may CCTV, tapos kayo yung tinitingnan sa CCTV, parang araw-araw yata kayo iniimbestigahan. Baka narinig mo yung interview ni Senator Ping na nagpakuraw siya ng... Kasi nahanap niya nga si Gutesa kung nasaan. So nagtanong-tanong yata. Ngayon, hindi malaman kung nasaan. Ngayon, tinanong siguro, paano nyo mapapasampina kung hindi nyo alam kung nasaan? Basta i-course ko yung sampina sa opisina ni Senator Marcoleta. Sabi ko naman sa sarili ko, paano niya gagawin yun? Uutusan niya ako? Ibibigay yung sampina sa'yo para dalhin kay ano? Ganun ba yan? Para utusan niya ako? Parang hindi na ganito yung yung legal at kung ano yung dapat natuntunin namin sa Senado. Hindi mo pwedeng utusan ang kapwa mo, Senador. Di ba? Anong dahilan? At anong authority niya? Kailangan nakabase lahat sa tuntunin, sa katwiran, sa batas. Bakit? Ako bang may custody kay Gutesa? Hindi nga. Dinala lang sa Kaya tatanungin ko siya, bakit mo ginor sa akin ito? Iniinsulto mo ba ako? Kung ayaw niyang makarinig ng ganun, kaya ko lang naman sinasabi, parang insulto naman sa akin yun. Ba't mo i-course sa akin? Sino ka ba? First of all, asan ang authority? Bakit mo sa akin i-course? Tsaka bakit pa CCTV ka? Sabi, dapat daw hindi ako onion skin. Hindi ako onion skin. Pero tinatanong ko, tama ba yung ginagawa mo? Ba't kinakailangan kunin mo yung CCTV nang dumating si Gutesa sa aking opisina? Kinunan pa niya kung anong oras At kung sino yung sumundo. Alam ka naman pasusundo ko yung hindi ko kilalang tao o sunduin mo, merong isang taong nagngangalang ganito, nangako siya na pupunta rito, tingnan mo kung makakarating, kung hindi, wala tayong magagawa. Nagkataon naman dumating. So dumating daw at dinala sa aking opisina. Kanina pupunta yung tao, hindi ka akong kausap. Nini-expect ba niya na sa kanya pupunta? So tatanungin ko lang sa kanya, is there anything surreptitious or criminal? So ibig ba sabihin, under surveillance ako sa'yo, sino ka ba? Ito yung punto Kaya alam mo, natin sa pinag-uusapan natin, hindi ba tayo iisang layunin natin? Hindi ba tayo magkasangga rito? Ano bang pakay mo? Akala ko ba sinusuri natin, tinitingnan nating mabuti, alang-alang sa kapakinabangan ng ating bansa, nasa laula ng ating bansa. Ang aking pakay, matukoy natin kung sino ang malaking isda. Ba't tayo mo kung tulungan dito? Ba't imbes na tulungan mo kung ano pinagagawa-gawa mo? Di ba? Kung gusto mo makarinig ng ganito sa letra, subukan mo.
Hindi ako nag-umpisa nito, ha? Silang nag-uumpisa nito. Kung ano-ano, nag-i-interview siya. O yan, pinalutang niya. Iko-course niya yung sampina sa aking opisina. Subukan mo. Yun ang sasabi ko sa'yo. Bakit sila gagawa ng isang bagay na wala sa tuntunin? Unang-una, under surveillance ba ako? Ba't kinakailangan tingnan mo yung CCTV? Kung yung bang pagpunta ni Gutesa doon ay kinapalooban ng isang bagay na maaaring labag sa batas, o meron akong iniisip na labag sa batas, iniisip ba niya na doon kami magkikita sa opisina ko? Open ako eh. Ang sa akin ay malinis, open. Kaya wala akong tinatago eh. Di ba? O gusto niyang marinig ko kung ano yung pinag-usapan namin. Ito yung problema eh. So, pag tinanong ko, under surveillance ba ako? Ay, hindi naman, siguro. Di ba't mo ginagawa ito? Gusto ko rin malaman ng mastermind. Di ba? Mukhang taliwas nga po. Taliwas nga eh. So, ibig sabihin nito, lumilitaw. We are not on the same page. Iba yung layunin mo sa layunin ko. Ako, mula't mula pa hanggang ngayon, tinitindigan ko, isa lang. Kailangan nating maayos ang problemang ito at isa lamang ang dapat mangyari. Malampasan natin ito at hindi magagawa lamang natin yan kapag natukoy natin kung sino ang pinakamalaking isda. Mukhang pasalungat nga po no? No, di ba? Mukhang pasalungat nga. Mauhuli na eh. Sinira yung balisasa eh, di ba? At saka parang... Kapampangan yung balisasa, alam mo ba yun? Parang... Mauhuli mo na yung isda eh. Bigla nag-time out. Akala mong yung ano eh, pinatid niya yung... Di ba? At saka walang hearing, katagal-tagal. Yun pa. Pareho Senate Blue Ribbon tsaka ICI. Tinangka niya na mag-resign muna. Pagkatapos biglang nawala na. Isipin mo naman yung pagkatapos ni Gutesa, nag-resign, pagkatapos hindi na tumawag ng meeting. Tigil muna. At pagkatapos sasabihin niya ngayon, kinukuha ko uli. Teka muna. May maniniwala pa sa inyo. So ito na mga kababayan, medyo mainit na po itong banggaan sa pagitan ni Senator Rodante Marcoleta at ni Senator Ping Lacson mga kababayan patungkol nga po dito kay Sergeant Orly Gutesa. Matandaan po natin nakaraang mga araw ay nagsagawa po ng press conference itong si Senator Ping Lacson at sinabi niya nga po na magre-resume na po yung Senate Blue Ribbon Committee hearing patungkol pa rin dito sa mga anomalya, mga korupsyon sa flood control mga kababayan. Investigation at isa doon sa mga sinasabi niya nga itong si Gutesa kung nasaan na, hindi nila alam kung nasaan na at kung mag-a-appear ba ulit or imbitahan ulit ito sa sunod na investigation or sunod na hearing ng Senate Blue Ribbon Committee na nakatakda sa November 14 kung hindi ko nagkakamali mga kababayan. November 14 yata magbabalik yung Senate Blue Ribbon Committee at ngayon ay since hindi alam ni Senator Ping Lacson kung saan yung address ni Gutesa ay ipapadaan daw po ito sa opisina ni Senator Marcoleta, bagay na inalmahan mga kababayan ni Senator Marcoleta at sinabi pa niyang subukan mo kung kaya mong gawin or kung sino ka ba. Ayan po yung hamon ni Senator Marcoleta kasi hindi daw pwedeng utusan mo yung kapwa mo senador na hanapin yung tao mga kababayan in this case si Gutesa kasi si Senator Marcoleta yung naunang nagpresenta nga dito sa Senado. Ito nga po yung kanyang surprise witness at sinabi niya naman na wala naman po silang pakay dito talaga kundi lumabas yung katotohanan mga kababayan na mapanagot itong totoong magnanakaw ng flood control project mga kababayan at sinabi na nga ni Gutesa doon sa kailang hearing ay nagdala po sila ng mali-malitang pera doon sa bahay mismo ni Saldico at ni Martin Romualdez doon sa Pasig sa Villaverde sa bahay ni Saldico at doon sa bahay ni Romualdez doon sa Forbes Park mga kababayan at marami pong mga nag-question nga mga kababayan. Isa na rin dito si Senator Ping Lacson dito sa kredibilidad ni Sergeant Gutesa itong kanyang notary, itong notaryo niya na pineke umano mga kababayan at pinapalutang nila na fraudulent nga yung affidavit ni Gutesa ay peke dahil yung abogado mismo na nagnotaryo ay hindi daw po kanya perma yun. Bagay naman na may resback dito si
Senator Marcoleta, no? Dahil dito sa mga ginagawang business ng mga notary offices, notarial law, imbes na yung mga abogado na yung pipirma, yung mga sekretary na lang mga kabayan yung pinipirma or pumipirma. Ayan, so yun po yung mga kalakaran pala yan mga kabayan, at bawal daw po yan, hindi daw po pwede yan. So ngayon, ang mainit na sagutan na ngayon mga kabayan ni Senator Marcoleta at ni Ping Lacson. Kaya tingnan natin sa susunod na mga araw kung kaya bang gawin ni Senator Ping Lacson na utusan itong si Senator Marcoleta na hanapin itong si Guteza mga kabayan, kasi dito daw ipapadaan, no? Sa opisina niya, no? Kasi siya po yung nagpresenta at baka sa tingin po siguro nila ay kinakanlong, no, ni Senator Marcoleta itong si Master Sergeant Guteza mga kababayan. At pinagmamalaki pa naman ni Senator Ping Lacson doon sa kanyang press con mga kababayan nung nakarang mga araw ay meron daw po siyang witness na ipepresenta na gugulat sa sambayan ng Pilipino, no? At hindi naman po niya dinisclose kung sino kaya itong kanyang witness, pero sinabi niya na may pasabog daw po ito mga kababayan at gugulat sa mga Pilipino patungkol dito sa mga katiwalian pa rin dito sa mga flood control projects mga kababayan, no? At inimbitahan na nga po nila dito si Martin Romualdez, si Saldico mga kababayan, pero malabo yan malabo na dadalo yan si Saldico dahil nagtatago na nga doon sa ibang bansa mga kababayan, no? At nung nakaraang mga araw din ay nag-press con yung kanyang abogado si Attorney Roy Rondain, no? Na itinanggi mga kababayan yung ari-arian ni Saldico na wala daw pagmamayari ng mga helicopter at jet, no? Hindi daw po pagmamayari ni Saldico, bagkos pagmamayari daw yun ng Misibis Aviation mga kababayan. Separate umano itong Misibis Aviation kay Saldico mga kababayan, no? According to his lawyer. At hindi naman po tayo tanga mga kababayan dahil yung nagmamayari dyan talaga ay pamilya ni Saldico. At si Saldico ay isa pa, no, sa nagmamayari, mga shareholders ng mga sister company, no, na nakapalibot dyan sa Misibis Corporation mga kababayan, or sa Misibis Aviation na sinasabi nila. Mga anak po niya at asawa yung nakalagay sa papel, pero sigurado naman tayo dyan na may pakialam talaga dyan si Saldico mga kababayan. At pati si Martin Romualdez ay wala daw po manong records mga kababayan na nagmamayari ng mga helicopter at private jet mga kababayan, no? Pero nauna na pong binalita yan sa Billionario Channel na merong pagmamayari ng helicopter at private jet nga itong si Martin Romualdez mga kababayan. So ngayon, para sa aking opinion, no, tila nagtatakipan na po sila mga kababayan. Kanya-kanyang palusot.com na po itong mga politikong ito na nadadawit mga kababayan, no? Itong mga big fish ngayon ay kanya-kanyang palusot na po sila mga kababayan, kanya-kanyang salba. At itong si Saldico, hanggat hindi po pauwi ito mga kababayan, hindi mapilitang magsalita ito mga kababayan, hindi ito kakanta hanggat hindi siya maiipit talaga ng husto mga kababayan. At tingnan naman natin, no? Maluwag na maluwag yung gobyerno, hindi po siya ginigipit talaga, hindi po siya pinapauwi mga kababayan. So yung ICI hanggang salita pa lang, ilang araw na, no, ilang buwan na ang nakalipas, ay wala pa rin nakulong mga kababayan ng mga kawatan, no? Malayang malaya pa rin itong mga magdanakaw na ito mga kababayan, nagtatago, at yung iba ay nandito lang mga kababayan, nagmamasid lang mga kababayan, no, itong mga kawatan na ito. At balita pa nga yung mga na-mention ni Master Sergeant Orly Guteza, no, yung mga utos, no, yung mga tauhan ni Saldico ay nandoon na daw sa Chile mga kababayan, nagtago na daw doon sa bansang Chile. So tingnan natin kung kaya bang pauwiin niya ni Senator Ping Lacson, no, sa kanyang pagbabalik mga kababayan dito sa Senate Blue Ribbon Committee. Ayan, kung kaya niyang mag-issue dyan ng arrest warrant mga kababayan, kung hindi talaga ito dadalo dito sa kanyang pinapatawag na Senate Blue Ribbon Committee, no. Same thing dito kay Saldico, kasi hindi talaga to uwi kasi may death threat daw mga kababayan, no, si Saldico, kaya nagtago, ayaw nang umuwi sa Pilipinas. According to Attorney Rondain, no, nagtatago na daw siya, or hindi daw nagtago mga kababayan pala si Saldico, bagkus natatakot lang daw umuwi dahil may mga death threat. So yun po yung palusot.com ng abogado ni Saldico ngayon mga kababayan. At sinabi pa ni Attorney Rondain na bago pa daw pumasok sa politika itong si Saldico ay bilyonaryo na ito mga kababayan. At kung hindi ako nagkakamali, mas mayaman pa daw yata ito kay Manny Pacquiao, no, si Saldico, at kay Cynthia Villar yata yun mga kababayan, no. Parang may balitang ganun na mas mayaman pa
itong si Saldico kumpara dito sa mga bilyonaryong congressman or politiko ngayon dito sa ating bansa, mga kababayan. At nagsagawa nga po ng investigation, mga kababayan, no, itong Rappler, no, dito sa kayamanan ni Saldico, at marami nga po silang nakikitang grabe, nakakalula po talaga itong mga negosyo ni Saldico, mga kababayan, no. Bukod pa dito sa construction firm, itong may service sa aviation, may sa fishing pa, mga kababayan, no, at na kung saan ay binulgar ni Agriculture Secretary Chu Laurel na humingi ito si Saldico ng pabor, no, sa kanila na magpalusot ng or mag-import ata yun, mga kababayan, ng mga container na mga isda, mga kababayan, bagay na tinanggihan naman po ni Secretary Chu Laurel, mga kababayan. Kaya para po sa aking opinion dito, mga kababayan, hanggat hindi po talaga ito mapauwi, no, si Saldico, at hindi mapilitang umamin dito, dapat gipitin ng husto itong si Saldico para magsalita at ituro kung sino pa yung mga kasama niya, mga kababayan, no, kung may mas mataas pa sa kanya dito sa pagnanakaw dito sa mga flood control projects, ay pagsabi na po siya, no, ikanta niya na po para hindi lang po siya yung mag-isang makulong dito, baka Janet na Police 2.0 po itong si Saldico, mga kababayan, no. At hanggat may oras pa, mga kababayan, baka humingi ito ng asylum, no, or refugee, magiging refugee itong si Saldico sa ibang bansa, ay baka mahirapan na po itong gobyerno ng Pilipinas na pauwiin siya, paharapin dito sa mga kaso, mga kababayan, na isasampah laban sa kanya. So, ano pong masasabi nyo dito sa buwelta ni Senator Marcoleta, no, kay Senator Ping Lacson, mga kababayan? Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.